Good morning guys. Bibigyan ko kayo ng idea paano binubuo itong conversion ng JR Mangyo. Since ang gusto ay yung hiningi sa atin ay yung pasuksok lang. So dito po, halimbawa ito yung tube, kunyari ito yung tube ng receiver. So ang gagawin nyo muna dito is markahan itong dito sa ibabaw kung saan nyo padadaanin yung pin, kasi may pin sa ibabaw, may Allen screw sa ibabaw, sa ilalim pala yung pin. So ang dapat gawin yung pin dito is yung maliit lang, is either 3mm to 4mm lang, hindi pwede yung 5 o 6, basta hanggang 4mm lang siya yung pwede maging butas. Dapat kung maaari is 3mm lang. Tsaka dapat dito pag nabutasan nyo to is may tirang ano sa ilalim. Ibig sabihin pag binutasan nyo ng 3mm meron siyang bilog lang yung pagkabutas dito, may matitirang konting maghahawak sa kanya. Kailangan po kasi nakaganon yan, nakaakap doon sa doon sa butas. So ginagawa ko dito, kung ako ang gumagawa, ganon, lalagyan ko ng marking, ganon, yung ilalim para tayo-tayo siya. Ito muna yung una kong binubutasan. Lalagyan ko ng marking, papaganyan, dito muna para pantay, tapos pag ganon, nilalagyan ko ng marking yan. And then, tinutuldukan ko siya kung saan ko bubutasin, tuldok. Then ang pagbutas dito pantay lang, itatagilid nyo na to, pantay lang pag ganon, tapos dito sa kabila pantay lang din. And then saka nyo siya butasan ng pasibat na ganon, yung naka-align ng ganon. Kapag butas na yan, tapos malinis na, nakikilan nyo na yung sobra, yung mga wala na yung mga sediments dito. Yan, saka nyo ipapasok ito. Ito, kung mapapansin nyo, kapag pinasok mo yun na walang o-ring, isaktong-sakto lang. Ayan, may kalog na konti. So, ibig sabihin, konti lang yung clearance. Pero kapag may o-ring na siya, kapag may o-ring na, medyo doon nyo na mararamdaman na hakab ng kaunti yung o-ring. Pero hindi dapat mahirap ipasok. Ayan. So ayan, pinipit-pihit. Yan. Tapos pagdating sa dulo nito, sa dulong-dulo niya, medyo malaki doon. So pagdating doon, wala na yung kalog. So yun yung balancer nung nilagay natin, balancer siya nung o-ring. Para pagdating dito, since walang o-ring naman sa dulo, masikip na siya. So dito yung butas. Saka nyo ngayon siya bubutasan, yung aluminum, kapag nandito na, yung kapag nakalagay na siya. So bubutasan nyo ng ganon. So yun yung pinakamabilis. Dito, kung nakapagbutas na rin kayo, saka nyo lang din bubutasin yung offset para saktong-sakto siya. Hindi ko yan binutasan kasi mahirapan kayo magpa-shoot dyan, mahirapan kayo magpulido ng trabaho kapag yan kita nyo masikip, halos hindi mabunot. Yan, kasi yung dulo niya naka-counter size dito sa o-ring. Ayan, nakikita nyo wala naman siyang damage kahit pinasok na natin, tinanggal. So yun lang yung advice ko sa paggawa na ganito. Tinuturo ko na yun kasi maraming nahihirapan sa paggawa niyan. Kasi ito stainless to, hindi mo po pwedeng butasan yan kasabay ito. Kagaya nung ginagawa ko, yung pinakauna kong ginagawa nito is pinapasok ko na siya, saka ko ngayon bubutasan. Unang-una mahirap bunutin, nadadamage tong pagkatapos doon mahirap magbutas nito, lalo na kung bubutasin mo siya pasibat na agad. Dapat ang pagbutas dito is patayo. Pag ganun muna, dalawang pag ganun, yung tinuldukan nyo, ipinancher nyo dapat di doon, patayo muna, saka nyo titirahin siya ng patagilid, gano'n, para kumorte na siya, saka yung patagilid dito, gano'n din, bubutasan nyo muna
Tapos lilinisin nyo yung loob, kikikilin nyo yun. Kailangan makinis yun kasi madadamage yung o-ring kapag hindi yan makinis. Bukod sa o-ring, magkakaroon ng damage dito. Tapos yung o-ring, mahirapan kayo mag-alis na singaw. Kasi every time papasok siya, magkakaroon siya ng dumi. Yun po yung problema sa ganitong yun po yung mahirap sa pin type. Napaka ano ba niya, bukod sa matigas yung stainless, mahirap butasin, extra talaga. Kaya ginagawa ko dito, yung mga kinonvert ko na pinadala sa akin, yung mga in-upgrade ko, pinadala sa akin ni JR Mangyo, or yung iba ay nag-order sa atin, pinadala lang sa akin yung valve para pinapalitan ko ng tube na bakal, makapal. Tapos same size na rin siya neto. Yun yung ginagawa ko. Hindi na stainless kasi stainless madulas yan. Tapos ilalagay natin is ganito, aluminum. Kahit pa may thread siya, hindi ako komportable. So ginagawa ko, pinapalitan ko ng tube. Tapos same size din ng tube nito yung mangyayari. Binabawasan niya kung kailangan. Tapos yun na, or ang ginagawa dyan is pinapalaki ng konti. Kung gusto nyo maibalik itong tube, ito kasi pinagputulan to eh. Ang mangyayari dyan buo, babalik nyo lang yung valve, susuksok nyo lang to, buo na ulit, balik sa dati. So ganun yung ginagawa ko sa ngayon. Sinasama ko na yung tube sa pag-convert nito. Medyo may additional lang na konti, pero hindi naman masakit sa bulsa. Konti lang ang dinadagdag natin sa price. So ito, ayun nga, ay padadala ko muna to bukas kasi sa ngayon nasa seminar yung ating tagapag-ship. Hindi ko naman magawang mag-ship doon mag-isa kasi wala naman silang parking para maiwan yung sasakyan. O minsan meron, minsan naman wala. Ang ginagawa ko, nagpupunta ako ng gas station para doon palipas ng oras habang hinihintay ko yung nagsiship. So ganun lang po ang gagawin natin. Yun nga, yung advice ko nga is kailangan technique talaga yung paggawa nito pagka ganito. Ito ay may kasamang barrel band, pero yung barrel band niya hindi ko muna kasi ito nagkamali ito dahil yung pala ang gusto niya nakapatong yung silencer so at pati itong offset natin na pinalitan ko kasi kulang sa clearance kapag ganun kalaki. Kaya ito ship ko muna bukas and then hintayin ko yung advice kapag buo na. Hintayin ko advice kung gaano kalaki yung magiging clearance dapat, yung gap nitong hintayin ko lang yon. Total ito na naman yung sukatan niya, ayan na yung kasya na yan. Kaya lang kulang ito sa haba, kulang sa length kasi itong clearance na to kulang to. So gagawa tayo ng bago para doon mismo sakto. Hindi ko na itansyahin kasi baka pagdating doon konting diferensya lang kasi nito sa haba niyan, makikita mo agad yung diferensya. Konting 1mm lang ang mag-miss, may problema na, kitang kita. Kaya ang gagawin natin is yun nga, kasi bukod doon sa clearance talaga meron tayong tolerance hindi naman talaga as in saktong-sakto yan kasi mamasin yan hindi naman kasi as in saktong-sakto na magagawa yan, hindi naman perfect talaga, may konting tolerance. It's either pero iniiwasan natin yung maging masikip. Ang dyan is yung kung may adjuster dito sa ilalim mabubukas siya ng konti. Ang importante lang doon yung barrel. Iniiwasan natin yung masikip kasi yun medyo matrabaho yung pagkikikil para lumaki. So yung malaking butas madaling yan, unang-una may screw yan, tapos lalagyan nyo lang ng sapin yung para din tuloy kasi talagang nilalagyan ko, sa akin nilalagyan ko yan kasi para hindi ma-damage ng tornilyo yung barrel, as well as doon din sa kung yan pa-screw na ganon,
nilalagyan ko rin yan dito sa ilalim ng suporta para hindi magkaroon ng damage yung tank. So yun lang sa ngayon, at waiting ako para doon sa mga parts na darating para maikabit natin sa ibang mga kailangan natin. Kaya naghihintay ako ngayong araw na to, kaya ito muna binibideo ko muna. At the same time ano rin naman tayo nagagawa rin tayo kagaya nito. Ayan, pinalitan natin ang bagong output gauge. Ayan, makikita nyo, iba na yung output gauge nya. At saka itong regulator, palit din yan. Pinag-anahan nga natin yung loob nyan para ma-set ng maayos. So ngayon titestingin ko naman siya kasi kapapalit ko lang nito kanina. Kahapon lang dumating yung output gauge nito, nandun naman ako sa kabila, marami akong ginagawa. So ngayon lang siya titestingin natin para sa leakage at saka doon sa output nya.